Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mapya kapipita. Magandang araw sa inyong lahat. Tatapos ko lang kausap mga kapatid natin, mga pagari natin na mga Muslim sa Mindanao. Pagdasal po natin sila. Malaki ang kasalanan natin sa kanila, no? Ay nako. So, basahin niyo yung The Vineyard Belongs to the Sun. Nasa website ko, glemmelo.com. The Vineyard Belongs to the Sun. Hindi lang US hindi lang Palestine, pati Mindanao. So, maraming injustice. Ngayon, kung ikaw Kristiyano ka at born again, talagang born again by the Holy Spirit, may giyera talaga at tumitindi. At all the way ito, hindi na natin tatantanan, walang to, hanggang magsusulat pa ako. Marami, puno nga ang project. At ang dami kong problema mga kapatid. Babayarin ko, magbabayad na, pag-pray nyo nga mga kapatid, $950. Mura na yon dito sa Oakland. $950 hindi ako humingi ng pera sa inyo, sa Diyos ako humingi ng pera, pero humingi ako ng prayer. May mga lalapitan ako siyempre. Hindi na ako makapagtrabaho. Mayroon ako talagang matindi. Ito, marami akong ginagawa, Pero yung anxiety, yung panic attack, talaga, nanginginig talaga ang katawan ko, mga kapatid. Nanginginig talaga. Wala akong ginagawa, nanginginig lang siya. Talagang panic attack, takot. Kasi, tingnan nyo naman tong kalaban natin. Kinakalaban natin. Kaya lang di pwede nga. So, again, ang commitment natin sa gospel, di ba? Ang gospel, Trinitarian, one God in three persons, Father, Son, and Holy Spirit. Si Jesus, 100% God, 100% man. Inialay niya ang 100%, tinupad niya ang lahat ng kalooban ng Diyos. 100% obedience siya, perfect obedience. Tapos, nagdusa siya at namatay siya para sa ating mga kasalanan. Muli siyang nabuhay, bodily resurrection. At nagsimula na ang kanyang paghahari. Hindi pa consummation, pero inaugurated. At ang inaugurated, full of grace and power. Puspus pa rin. Maski na inaugurated, hindi pa consummated. Pero itong inaugurated, puspus ng grasya at kapangyarihan. All the way ito mga kapatid. So ngayon, kaya nga, providential Kaya pagdasal natin ng mga capital letter P. Mahirap din ang nila di ba? Sila yung kung hindi na, kaya nga masama si Trump, masama ang MAGA, pero providentially, kung hindi kay Trump, kung hindi kay MAGA, hindi ko ma-realize na eto mga halimaw pala itong mga to. Foreshadow ng beast. Hindi na lang beast ngayon, yung horsemen. The four horsemen. Foreshadow sila ng 4 horsemen. So basahin nyo yung at saka may revision doon sa The Vineyard Belongs to the Sun. Importante yun. Tapos may mga pagtyagaan yung basahin mga kapatid. Tapos i-translate nyo na lang. Ipa-translate nyo sa AI. Copy-paste sa AI. Translate to Tagalog. Copy-paste. O yun. Pero i-double check nyo kasi nga etong AI, mga AI, mga antichrist. Hindi talaga. Oo, imperial sila. Imperialist. Ang mga AI, imperialist. Makikita mo yan, yung diferensya. Diyan lang sa TikTok, di ba? China yan, di ba? DeepSeek, China yan. Etong ChatGPT, US yan. Claude, US yan. Gemini, US yan, di ba? Meta AI, US yan. Makikita nyo ang diferensya. Kayo, gumagamit ako ng DeepSeek na ko yan Although wala akong app, hindi ako nag-i-install ng app. Kasi nga, nag-iingat ako hindi sa China, kay Xi Jinping at sa Chinese Communist Party. So anyway, napakalaki ng trabaho natin kasi sirang-sira ang Kristyanismo dahil sa nila. Grabe, beast talaga.
Tapos dinideceive pa tayo. So, Reformation, yun nga, dito sa US, ang hypothesis ko, at sa palagay ko, leading ng Holy Spirit naman. Kasi nga, mababasa nyo yan, ano ko pa yan? Yung God has chosen, di ba? The weak things of this world, the foolish thing, etc., etc. O yun, yung mga kawawa, yung mga kinakawawa, yung mga linulupig, yun ang gagamitin ng Panginoon. Sino yung mga yun dito sa Amerika? O di yung itim, yung native. Yung mga Espanyol, di ba? Tsaka mga mga LGBTQIA+. Ngayon, yung sa LGBTQIA+, kasi nag-aral ako ng psychology, tsaka nagtrabaho ako na caregiver talaga sa kanila. Hindi naman sa care home, kundi sa yung senior center ng mga LGBTQIA+ persons na seniors. Talaga namang mahal ko sila. Mahirap mag-judge kasi hindi ko alam. Talagang basta ang para sa akin, pagdating sa usaping LGBTQIA+, at kung paano ang isang LGBTQIA+ ay maging mananampalataya at paano maging mananampalataya at disipulo ni Kristo bilang isang LGBTQIA+ person. Hindi ko alam yun kasi hindi ako LGBTQIA+ person. Heterosexual ako . Anong magagawa ko? Pero hindi ako magdi-discriminate. Hindi ko isipin na mas mabuti ako kaysa sa kanila, di ba? Hindi. But the same sa abortion . I cannot judge yung mga nagpapa-abort, di ba? O nagpa-abort na. Pero, kung merong magsasabi sa akin na gusto kong mag-i-abort ang anak ko, ang baby ko, sasabihin ko, wag. Wag mong ipa-abort, di ba? Paano ko makakatulong sa'yo? Anong magagawa namin? Tsaka, anong church ang lalapitan ko para tumulong sa'yo, para hindi ka na magpa-abort. Pero kung nagpa-abort siya, hindi ko siya husga na, ikaw ano ka, mamamatay tao ka. Hindi, di ba, hindi ganon, di ba? Hindi ganon, late term abortion siguro, medyo na yun, di ba? Late term na . At talagang na yun, parang may consensus yata tungkol doon sa late term abortion. Meaning, sensitive tayo sa mga tao. Sensitive tayo kasi pare-pareho lang tayong makasalanan. Hindi naman natin pinagdaanan at hindi rin natin pinagdadaanan ang pinagdaanan nila o pinagdadaanan pa rin nila. Diba? Bilang LGBTQIA+ person or bilang isang tao isang babae na nagpa-abort ng bata, ng baby. Mahirap po maghusga. Pero para sa akin, yung tungkol dyan sa LGBTQIA+, ministering to LGBTQIA+ siblings, di ba? Kasi kung hindi siya mananampalataya, sibling natin by common grace. O kung mananampalataya naman siya ni Kristo, by special grace, sibling pa rin natin yan. Ngayon, paano niya sinusunod ang Panginoong Jesucristo? Sa kanyang sexuality, ayaw ko maghusga. Ayaw ko na rin, sila yan, kanila yan. Sila mag-usap. Di ba? Mga LGBTQIA+ na mga professing Christian, silang mag-usap-usap, silang gumawa sila ng nila, theology nila, 'di ba? Kasi pero yung yung basic gospel, dapat may unity tayo diyan, Trinitarianism 'yan. Tsaka yung justification by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Dapat may unity tayo diyan. Tsaka yung yung Lausanne Covenant, 'di ba? Wala akong diyan. Wala akong dyan. Ngayon, hindi ko pa nga ano yung Lausanne Covenant, anong sinasabi ng Lausanne Covenant tungkol sa LGBTQIA+ lifestyle, tsaka yung tungkol sa abortion. Hindi naman ako perpekto. So, marami akong hindi alam, mga kapatid. Kaya kailangan tayong hindi lang, marami tayo dapat na nakaluhod at nag-aalay ng buong buhay sa Panginoon para pag-aralan ng lahat ng ito at magkaroon ng
unity. Tungkol sa ganyan, mutual understanding, o MU, mga MU no, uso nun MU. Parang wala nang MU ngayon, ano na ba ngayon? Anyway, yan yung tungkol diyan, ano. Para lang mawala siya sa sa isip ninyo na to si Glenn Melo ganyan. Hindi ko alam hindi ko. Yeah, so siguro sa ginajudge nyo ko na weak ang theology ko pagdating sa LGBTQIA+ lifestyle, saka pagdating sa orientation, LGBTQIA+ orientation, at saka sa abortion, weak ako or parang liberal. Kaya lang hindi kasi hindi ako mabilis magsalita. Pag di ko pa nare-research, mabagal talaga ako, mga kapatid, mabagal talaga ako. Kaya lang, yun nga, kung saan ako napaka-focus, yun, grabe ang focus ko. Grabe may problema talaga ako. May mental health issue. Grabe ang focus ko. May pagka-autistic siguro ako or what, I don't know. Basta, grabe ang focus ko. So, yun lang, dahil grabe ang focus, may yung mga wala, kung ano yung mga bagay na hindi ako nakapokus, mga bagay na hindi ko pinopokus, o pinopukusan, yun ang problema. Ayaw kong magsalita kapag hindi ako Saka hindi naman ako babae. Paano ako magkukomento paano ako magja-judge ng isang tungkol sa abortion, di ba? Unless, siguro, ewan ko, hindi talaga mahirap Sa kanila na yan. Diba, nahirapan ako Paano ako mag-judge, diba? O yung LGBTQIA+, paano ko i-judge yan hindi nga ako LGBTQIA+. Si Lord, magre-raise up si Lord ng mga LGBTQIA+ persons na talagang born again, talagang tinitirhan ng tinatahanan ng Holy Spirit at talagang anointed na nag-aaral at talagang knowledge of the Bible, of theology, of dogmatics, saka psychology, sociology, mga ganyan, di ba? May ganun na i-raise up si Lord. Ganun din sa abortion. Mga babae na talagang anointed by the Holy Spirit, talagang born again and anointed by the Holy Spirit. Okay, so sana ikaw na 'yon. Kaya yung ko sa mga kapatid na Muslim na ialay natin ang ating mga buhay sa Diyos, offer our lives to God. Yun din ang advice ko sa lahat. Lalo na sa mga miyembro ng LGBTQIA+ community at saka women's rights community o reproductive rights community. Kailangan answer the call of God, di ba? O ialay natin ang buong buhay natin sa Panginoon para magamit niya tayo. O ngayon, maraming issue dito. Pero ang isa diyan yung hindi malaki yan sa sa Senado. Hindi ko pa nga nakakausap mga kapatid na Bisaya tungkol dito. Nakakausap ko sila pero medyo ewan ko, hindi ko nga nare-review na Hindi ko na napapanood uli yung dati napapanood ko, may time pa ako manood uli panoorin yung re-record live video ko para wala na, hindi ko na nagagawa. Pag sinabi, hindi ko na alam anong mga sinabi ko. Kaya sabi ko, Lord, bahala ka na sa akin. Kaya kung may mga mali ako, patawarin niyo ako. Patawarin niyo ako, pwede lang, hindi ako magsasalita. Kaya lang, paggising ko, di ba? Kailangan ko magsalita. Hindi ko alam kung kay Lord yun, sa sarili ko lang, pero kailangan ko sundin kasi malakas matindi Ayun, banat. Ayun, pag nagsasalita ako, nadadagdagan din. May kung ano-anong pumapasok sa isip ko. Sana naman, nakakatulong. Pero anyway, yung sa Senado, sabi ko pala, atras. Sabi ko sa mga kapatid natin, mga taga Mindanao, yung General Mindanao, hindi lang yung mga kapatid natin Muslim, lahat, Christian and Muslim alike. Sabi ko, kapag humiwalay ang Mindanao sa Pilipinas, napakalaki ng posibilidad
na sasakupin na ng China yung Mindanao. At sabi ko sa kanila, para sa akin, may plano ang China. Nakaplano na yan sa kanila. Kapag ang Mindanao humiwalay sa Pilipinas, sasakupin na sila ng China. Magiging probinsya na ng China yung Mindanao. Siyempre, choice nila yon, di ba? Choice nila yon. O ngayon, mahirapan din tayo. So, prayer. Talagang balik tayo sa prayer and fasting. Prayer and fasting. Tapos yung mga beast, mga horsemen, beast, false prophet, Babylon structures, foreshadow. Kailangan isa-isahin. Kaya itong si Trump tsaka MAGA, diretso na. Kailangan i-impeach yan tsaka i-convict. Kasi malinaw eh. Hindi ko pa nga meron akong napakahabang article talagang lahat ng mga all the just cause. The just cause of the just cause for impeaching and convicting. Parang gano'n. Meron ako, ang haba talaga, sobrang haba talaga, napakahaba, grabe. Sabi ng lahat ng AI tools, ito yung pinaka-comprehensive na article. Hindi ko pa linalathala kasi kailangan ko reviewin. Kailangan pang reviewin uli yun bago ko ilathala, bago ko i-publish. Ngayon, inuuna ko muna tong kasi sinong gagamitin ni Lord? Wala, hindi reliable eh. Sa pag-aaral ko, pagsisiyasat ko, tsaka investigation, tsaka history din. Tsaka ngayon, di ba? Mapapagkatiwalaan ba natin itong mga puti? Napakarami sa kanila, capital letter P. Definitely, itong Republican Party talagang repugnant. Repugnant plague talaga itong Republican Party. Ito namang Democrats, marami rin fake. Kaya maraming mga puti at na mga Democrats, kagaya ni Clinton, saka mga puti na independent, kagaya ni Bernie Sanders, hindi mapagkatiwalaan. Capital letter, parang hindi ako 100%. Pero they have been functioning. Ito talaga, di ba? Lalo na yung crime bill, 1994 ba yun? They have been functioning as capital letter P na puti. So ngayon, kailangan ng Black, Native, Latino, LGBTQIA+, saka immigrants, etc. na mga Christian, kailangan mag-rise up. So kailangan ng reforma reconstruction ng theology. So from theology proper to anthropology to Christology to pneumatology, soteriology, ecclesiology, eschatology, and missiology. So kailangan reformahin lahat yan kasi itong capital letter P ng mga imperialist, yun nga, yung post-millennialism, dispensationalism, cessationalism, weaponized mga kapatid, to serve ang kanilang empire. So ngayon, para sa akin, pinaka-LT pa rin, siyempre, reform. Pero hindi ako capital letter R, small letter R lang. Hindi na ako, before sabi ko, hindi na ako baptize ng bata, pero mali eh. Hindi ako mag-baptize ng baby. Kasi yung bata na meron ng confession of faith in Christ as Savior and Lord who died, di ba? Yung naniniwala, nananampalataya siya sa Apostles' Creed, yung bata. Ibabaptize ko yan. At na-articulate niya yung kanyang pananampalataya, di ba? Sa basic gospel. Babaptize ko yan. Pero yung baby, hindi na. Anyway, iba na naman. Pero basic na naging ko dyan, again, nasabi ko na before, ulitin ko na lang. Ang type and shadow yan, di ba? Ang shadow ng baptism sa Old Testament, hindi circumcision. Kasi ang circumcision, yan ang shadow ng new creation.
ng regeneration, ng conversion. Yun yung circumcision. Hindi baptism. Ano ang shadow ng baptism sa Old Testament? Tubig. Yung tubig sa Genesis 1:2. Yung tubig sa Noah's flood. Yung tubig sa Red Sea. Yung tubig sa Jordan River. Yan ang yan ang shadow ng baptism. 'Di ba? Okay, so that's it. Kaya ako tapos yung Romans 6, 'di ba? Na baptism na talaga kasi ang binabaptize yun lang may profession of faith. Yun lang ang binabaptize, yung meron ng credible profession of faith. Pag pinag-aralan mo talaga yung Romans 6. Mahal ko yung Mid-America Reformed Seminary. Mahal na mahal ko talaga eh. Pero ito talagang naobserbahan ko, German yung namin, yung New Testament professor namin. Nagtataka ako, nag-aaral kami ng Romans. Bakit hindi in-expound yung justification by faith? Tapos bakit hindi in-expound yung Romans 6? Di ba? Yung mga yung mga cosmic powers, yan, tinatch niya. Questionable no? Siguro Nazi yun. Nazi yung professor na yun. Siguro. Kasi, bakit, di ba? Tapos, ang tagal-tagal namin sa Indiana, sabi ng mga anak ko, hindi naman loving and caring sa amin ng mga puti, ng mga Christian sa Indiana. Kasama lalo na yung mga associated sa Mid-America Reformed Seminary. Pero mahal ko ang Mid-America Reformed Seminary, pero sinasabi ko lang yung totoo. Yung karanasan namin, di ba? Oo, karanasan ko yun. Nangyari yung mga kinento ko sa inyo. So, anyway. So, ngayon, parang feeling ko parang si Paul, na sabi ni Paul, I'm turning to the Gentiles. Diba? Itong mga circumcision party, wala. Hardened. I'm turning to the Gentiles. Parang ganun eh. So, ngayon ako ganun. Turning to the black, native, saka mga oppressed communities, Latino. Gusto ko tuloy mag-aral talaga ng Spanish. Kailangan ko talaga mag-aral ng Spanish. Kailangan makapag-preach ako ng Spanish. Hindi ko na wala na akong panahon kausapin kayo. Hindi, meron pa rin. So anyway, eto nga, kailangan mawarak, demolish strongholds. Yun pa, isa na, mga madami, mga kapatid, magbasa po kayo ha. Saka yung mga real. Pagdasal nyo yung mga ginagawa ko kasi talagang demolishing strongholds talaga. Pero ibabalance natin. Hindi yung yung abuse. Grabe naman, marami namang abuses tungkol sa continuationism, tsaka lalo na spiritual warfare, marami mga false teaching, di ba? Ayusin naman natin. So yun na yun. Kasi importante siya. Importante siya mga kapatid. Kailangan. Ang witnessing kasi, importante. Number one, means of grace, di ba? So yung socio-political action, siguro means of grace din siya, pero hindi siya yung major, di ba? Hindi siya yung main, hindi siya yung core na means of grace. Ang core talaga yung the preaching of the word of God. The preaching specifically, the preaching of the gospel, the proclamation of the gospel. Yan talaga ang core means of grace. Pero yung ang gospel, we preach it primarily with words. But kailangan pa rin ng demonstration. Kailangan ng complementing action. Diba? Kailangan i-complement siya ng action. So, kaya yung tinatawag na we proclaim the gospel in word and in deed. Ginagamit ko ngayon, word and action. We proclaim the gospel in word and in action. Kailangan ng reformation, bagong reformation. Kaso yung ng reformation, ayaw ng mga itim kasi nga, mga persecutor nila yung mga reform.
So, hindi ko ginagamit yung word na reform. Ang ginagamit ko, reconstruct. Reconstruction. Missiology yan, mga kapatid. So, tulungan nyo na lang ako at saka prioritize natin itong mga itim. Mga kapatid natin, mga itim. Kawawa talaga sila. Grabe talaga. Grabe talaga. Inuubos talaga sila. Linulupig, sinisiil. Grabe. Grabe, ang sama talaga. Pinakamasamang tao sa buong mundo talaga, mga protestante, no? Mga evangelical. Epic. Siyempre na evangelical yon. Kaya parang siguro, ewan ko, parang ayoko. Mas gusto ko rin naman talaga gospelical. Kasi yung evangel, ano yun transliteration di ba? Parang baptism din transliteration. Mas maganda ko, baptized with the Holy Spirit. Just means washed by the Holy Spirit. O di bigla, yun ang ibig sabihin nun. Cleansed by the Holy Spirit. Yun ang ibig sabihin ng baptism of the Holy Spirit. When you are cleansed by the Holy Spirit, you are endued with power from on high. So, kailangan ng sanctification, hindi lang yung power, speaking in tongues, etc. Saka yung speaking in tongues, speaking in languages. Kailangan ng reconstruction talaga ng 100% surrender to God, fasting and prayer, Bible meditation every day, saka yung Bible study talagang aral. Yung mga binigyan ng Diyos ng kaloob na mag-aral ng Hebreo at Griego, gawin nyo. Please, kasi, at galingan nyo. Integrity with integrity talaga. Kasi, reconstruction Reconstruction of evangelical theology, anthropology, Christology, lahat. Pneumatology, soteriology, ecclesiology, eschatology, and missiology. Diaconology, sama mo pa, diaconology, serving God. Ethics. Christian ethics. Kailangan lahat, at saka hindi na tayo asa sa capital letter P na mga puti. Ngayon, may mga puti na hindi capital letter P na puti, small letter P lang sila, okay. Tapos, small letter P na puti na evangelical sila, okay. Pero kailangan nilang patunayan ang sarili nila. Hindi natin kasalanan Hindi pwedeng basta-basta tanggapin. Kasi, ipe-persecute yan. Yung mga small letter P, na mga puti, na mga evangelical na totoo, na repentant Christian talaga, pe-persecute yan ng mga kapwa nila. Yung sinabi ni Lord sa Matthew 10, Luke 10, etc. na mismong mga kamag-anak mo, mga miyembro ng pamilya mo, ang magiging kaaway mo. Talagang mangyayari yun. At sa atin, mangyayari din yan. Winarningan na tayo ni Lord. Yan ang asahan natin yan. Pero meron ding harvest na mangyayari, mga kapatid. Pero yun nga, mag-anda tayo. Kaya carry the cross, yung mga puti na small letter P na totoo naman, born again Christian talaga sila. Makikita natin sa prutas. Di ba? The fruit of repentance sa Matthew 3. Tsaka nasa Luke 3 din yan, tsaka Mark 1. Hindi na basta-basta. Remember, si John the Baptist, hindi niya binaptize si mga Pariseo at mga Sadiseo. Sabi niya, mamunga muna kayo. Ipakita niyo muna ang bunga niyo. Saka namin kayo, babaptize. Sila? Empire sila, di ba? Empire sila. Ipakita niyo muna na hindi kayo empire. Na hindi kayo satanic empire. Kayo ay Jesus Empire. Dalawa yan Satanic Empire tsaka Jesus Empire. Diba? Doon tayo kay Jesus. Hindi, kailangan talaga mga kapatid. And pray. So ngayon, balik tayo dyan. Importante ito. Dyan sa Pilipinas, mga igsoon, mga Bisaya, maminaw mo kay Ambot kung makaistorya pa ko sa inyo kay Kapoy na kaayo kanina pa ako nag-istorya sa mga igsoon nato, mga pagari nato ng mga Muslim. Okay, Tagalog na. Para sa lahat ito pati sa mga Bisaya, mga Muslim. Ako konti lang 'yung napapanood ko 'Di ba? Hindi ko kasi ma-research ang nangyayari diyan dahil dito matindi Etong mission ko mula sa Panginoon Kaya lang out of love,
Tsaka hindi ko kayo pwedeng pabayaan. So ito na lang magagawa ko. O ito, impression. Hindi ko sinasabing tama ako. Okay, impression ito. Itong nagigets ko sa kaunting na papanood ko at nalalaman ko. Hindi ito deep research. Ano to? In passing lang na nakikita ko lang sa mga feed. Okay? Yung timing. Merong impeachment complaint. Merong impeachment articles na talaga. Pumasa na yung impeachment. Pinorward na sa Senado yung impeachment. Si Senator Bato na may kaso sa ang guilty yan. Para sa akin, kailangan makulong. Hindi ko na siya tinatawag na Tatay Digong kasi nagiging kulto. Style nila yan. Talagang, porsyado rin sila ng mahal ko si Brother Digong, mahal ko si Sister Sara, mahal ko talaga sila. Mahal ko talaga mga Duterte. Okay? Which I cannot say about the Marcoses. Ilocano pa ako. Pero nagiging honest lang ako, di ba? Nagiging honest lang ako sa inyo na tao lang ako eh. Hindi naman na I will not do harm sa mga Marcos. Di ba? Pero siyempre, na ako eh, Mindanao na ako eh. So pag sabing sa puso ko, tao lang ako, hindi naman ako Diyos, di ba? Hindi naman ako Panginoon. So tao lang ako, sa puso ko, sinasabi ko sa inyo, mahal ko ang mga Duterte. Mahal ko talaga. Mahal, love, talagang love. Grabing love talaga, respect. Hindi ibig sabihin disagree ako, di ba? Hindi ibig sabihin gusto ko sila, kaya nga ayaw ko sila sa politika eh. Gusto ko, pinagpipray ko, mapalaya sila sa connection nila sa China. Mapalaya sila sa connection nila sa China at saka yung kapangyarihan at saka kayamanan. Mapalaya sila dyan sa yung the God of power and money and the monster of Xi Jinping and na monster na si Xi Jinping at saka yung CCP na monster. Tsaka si Putin na monster. O di ba si Brother Digong, dyan ang alignment niya. O di parang ganun din. Sila Sister Sara, at saka sila Baste, sila Paulo. Tsaka di ba nung panahon ni Brother Digong na siyang presidente, daong ng daong sa Pilipinas yung mga monster ship ng China. Malinaw na yun. Wag na tayong magbulahan. Bubulahan pa tayo. Para ding mga puti dito na capital letter P. Bubulahan pa ba tayo? Binubulag tayo. Binobola tayo. Tayo naman makikipagbulagan. Hindi bulag-bulagahan eh. Makikipagbulagan. At makikipagbulahan naman tayo sa kanila. Hindi na. Tama na. Makatsaya na siya. Si Brother Digong. So ngayon, itong mga anak niya, parang ganun din. Tapos talaga namang may impeachment, talagang credible yung impeachment articles, di ba? So harapin dapat ni Madam Sara yan. Kung hindi siya guilty. Di ba? Hindi niya pwedeng sabihin na unfair, politika. Harapin mo. Pakita mo sa mga tao yung yung counter arguments mo at saka counter evidences mo. Di ba? O ito ngayon, nandiyan yung impeachment. Bigla ngayon si Bato na dapat sana hinuli na, biglang si sulpot. Magsesegue na naman ako, babalik ko na. Paikot-ikot no. Pero kasi may bigla ko naalala eh. Iyan ang problema eh. Nung panahon ni sabi ko, nung panahon ni si Madam Laila de Lima nasa human rights something ng DOJ. Pero yun doon ako na din kay Noynoy eh. Former President Noynoy Aquino. Bilib ako sa kanya talaga kay Noynoy kasi talaga naman alam ko yan, DPWH, nagba-Bible study ako sa DPWH sa Cagayan de Oro. Tagtuyot talaga. Talagang walang kickback. Alam ko yan, di ba? Hindi lang ako makapagsalita kasi titigukin ako. Yun naman, kaya siguro dinala ko ng Diyos dito sa Amerika para makapagsalita ako ng talagang no holds barred. Tagtuyot noon. Pero ang problema, bakit hindi kinulong si Mr. Digong? Si Brother Digong. Makakabuti sa kanya yun. Kasi kailangan ng boto ng Mindanao. Ang nakawan ng boto nandiyan sa Mindanao. Yun ang, di ba? Panahon ni Madam Gloria. Hello, Garci.
Naging ano na yon. Kaya nga, kinausap ko yung mga kapatid, mga Muslim kasi, mga ghost barangay, mga ganyan-ganyan. Kawawa yung mga mga batang Muslim, lalo na yung mga babaeng Muslim. Ang dami mga lugar akong pinuntahan sa Mindanao, mga kampo ng MILF na dinalaw ko, mga lugar na talagang ang nagbigay ng proteksyon sa akin at sa team namin talaga namang MILF. Safe buhay pa naman kami, talagang rinespeto kami, mahal kami. Talaga naman, di ba? Kapwa nating Pilipino, kapwa nating tao. Mahal ko sila. Mahal ko talaga sila. Gusto kong bumalik dyan. Gusto kong bumalik sa Mindanao. Gusto kong bumalik doon sa Marawi, sa Lanao del Sur, sa Lake Lanao. Gusto kong dumalaw uli sa Maguindanao. Hindi ko pa Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, sa Lanao del Norte. Yan. Gusto ko yung mga lugar na yan. South Cotabato, Surala, ang dami. Anyway, hindi kinulong. Kasi nga, yun ang sa akin, ha? Boto. Yan. Consequences. Nagkaroon ng ilan? 38,000 patay EJK. Diba? Sana kung kinulong siya, ngayon, lalong sumama ngayon si Brother Digong. Lalong sumama ngayon sila, yung mga anak niya rin. Diba? Na-worse sila, tapos pumatay pa. Diba? Ito naman sila Bato, ganun din. Sana nung ginawa nila yan sa Davao, parang hawak ng China talaga kasi yung style ng mga extrajudicial killing, very Mao Zedong Very Mao Zedong. Ngayon, eto ngayon, di dapat kinulong. Ewan ko. Bakit? Incompetent ba ang natin, ang law enforcement sa Pilipinas? Parang may mga political kasi, maneuvering, mga ganun mga political considerations. Yung justice, kaya nga, yung konsekwensya ngayon, sinong kawawa? Yung mga tao. Hindi naman si Noynoy o si Marrojas ang pinatay. Dahil hindi nila, ang dami na, sa akin marami ng ebidensya Pwede nang makulong si Brother Digong nun Tapos yun lang, yung kulungan kasi natin, gawin nating healing centers. Gawin nating healing centers para yung mga pumupunta sa kulungan at kinukulong, they become better. They get better. Hindi yung kainin mo kangkong. Hindi, okay naman yung kangkong pero may mga pang araw may mga pa raw may mga ugat-ugat pa yung mga kangkong Hindi ganoon. 'Di ba? So anyway, di ngayon dahil nga diyan, wala nagtatago si Mr. Bato. Nagtatago. Biglang lumitaw. Timing ng impeachment. Yan, obserbasyon ko lang yan. Sa akin, may koneksyon. Yung coup na nangyari sa Senado, may koneksyon sa impeachment trial na nakaambang para kay Madam Sara na mahal ko. Talagang mahal ko talaga si Madam Sara. Mahal ko din pala si Madam Marco, si Madam Imelda siguro dahil kasi babae ang mga nag-alaga sa akin, nagpalaki sa akin kaya siguro sa mga babae, yung mahal ko sila. Ngayon, naging best friend kong mga babae, hindi ko sila ginalaw. Nagkaroon ako ng mga girlfriend na, yun, talagang mga minahal ko naman na nagkasala din kami. Aminin ko yan. Hindi lang isa, di ba? Pero, yung isa, mahal ko talaga. Diba? May isa talagang mahal ko talaga. Kaya lang yun nga. It did not happen. Anyway, pero the rest, marami akong mga kaibigan babae, hindi ko talaga ginalaw. Talagang malinis. Malinis talaga.
So, ibig sabihin, ang naging girlfriend ko, hindi lumampas ng 10. Hindi lumampas ng 10. So, marami rin akong kasalanan. May mga naging girlfriend ako na nirespeto ko naman, mahal ko rin, pero hindi ako nag-commit. Hindi ako nag-commit na talagang commitment na deserve nila sana. Makasalanan nga ako. Anyway, pero ito nga, si Madam Imelda, mahal ko siya. Pinagpipray ko si Madam Imelda. Kaya nga itong si Mr. Marcos, saka si Madam Amy, sana wag naman silang mag-cause ng grief kay Madam Imelda. And si Tatay Digong, sana nga ma-heal at ma-rehabilitate siya sa isang healing center. At maging maayos ang kanyang So si Bato, si Bongo, dapat maano na sila, makulong. O ito pa, mga naobserbahan ko, yung timing. May impeachment, tapos biglang may coup. Di ba? Kaya walang epekto sa akin yung mga paluhod-luhod ni Cayetano eh. Fake. Napepekehan talaga ako eh. Again, hindi ako 100% sure, pero talagang nagngingit-ngit ako. Sana kung mali ako, Lord, i-correct mo ako, pero yan ang nararamdaman ko. Ngingit-ngit ako kasi yung timing nga eh. Saka mga kasinungalingan, mga drama, mga iyak-iyak, saka mga parang na to, drama na to, mga gawa-gawa, mga imbe-imbento. Tapos yung kay Madam Amy na na video na ano ba yun? Mga ganung mga move. Hindi eh. Kasinungalingan eh. May marka ni Satanas. May marka ni Satanas eh. Ngayon yung SB11, yung solid black. Solid black na 11, yung minority, I respect them. Diba? Pero syempre sana wag silang maging mga sinungaling at mga nagmamanipula. Sana maging honest sila at people of integrity. Ito namang 13, sana magsisi sa kasal. Ito nakakahiya Joel Villanueva. Yung unang pagtakbo ng tatay niya, talagang, kasi nga, ang kalaban niya nun, si Gloria. Tapos, si FPJ, kagagaling lang natin kay Erap. Alam naman natin anong ginawa ni Erap. Si Daser, di ba, yung pagpatay. Hindi ko sinasabing sila Erap ang pumatay kay Daser, kaya lang, yung timing nga suspicious no? Suspicious, nakakasuspecha. So, yun ang ko noon. Yung kay Erap, grabe yung prayer noon. Parang grabe, magiging diktadorya na talaga. Magiging diktadorya na talaga si Erap noon nagkaroon ng people power. Talagang ang Diyos, mga paraan ng Diyos. Prayer talaga, tsaka nag-fasting din ako noon. Fasting and prayer ako noon. Alam ng pamilya ko yan. O di ngayon, wala na si Erap, si Gloria na. O ito nung siya na ang presidente, marami ring ang daming mga questionable. Nung tumatakbo siya, hindi siya pwedeng manalo. Uli, sabi ko. Pangalawa, paano kung si FPJ ang manalo? Ngayon, paano kung si FPJ maging katulad ni Erap? Mas matindi si FPJ kay Erap. Mas sikat yun. Baka maging diktadorya yun, di ba? Yun ang talagang maging totoo ng diktadorya, si FPJ. Kaya ngayon, sabi sa kailangan ikampanya si Brother Eddie. Kaya nung unang pagtakbo ni Brother Eddie, kinampanya ko siya. Na-meet ko pa nga si Brother Eddie in person Sumakay sa kotse ko yan, inatid ko sa airport sa Cagayan de Oro. Noon sa Lumbia Airport pa noon. Sumakay sa kotse ko si Brother Eddie, tsikahan kami, dinrive ko siya doon. From saan ba yun? Sa Bugo yata, from Bugo. Sa Cagayan de Oro din yun, papunta na ng Bukidnon. Anyway, kinampanya ko si Brother Eddie. Nung pangalawang pagtakbo ni Brother Eddie, napanood ko yung video na tinawag niyang mga kapwa tagalangit yung mga kibuloy.
pwede. Kaya ano, yung mga kaibigan ko, sinabihan ko, pinakita ko yun nung pinorward ko yung video. Madami nagalit sa akin noon, pati mga pastor sa Marawi. Ay nakita ko rin, sabi, ay, itong mga pastor na to, walang paninindigan sa salita ng Diyos. Hindi na ako I did not work with them anymore. Hanggang ngayon. Wala na akong connection sa mga pastor na yon. Diba? Ngayon, itong si Joel, Ben? Okay pa ba? Tumatakbo pa ba to? Tumatakbo pa yata. Okay, anyway. Ewan ko lang kung mga sinabi ko. Basta, Joel Villanueva. Na kala ko namatay. Nalobat na ako.